Okay, long time no see mga ka-riders, especially mga ka-RFI. Eto po, pauwi na tayo at kasalukuyan na sa kahabaan tayo ng highway po ng Bae at Kalawan. At mapapansin niyo po, malalapad po ang mga kalsada dito at tuloy-tuloy po kasi ang road widening ng project ng DPWH. Sana'y matapos na para mas maginhawa ang biyahe lalo na sa mga nagmomotor. Kasi 'pag na-asfalto po ng lahat ng kalsada, napakapino po nito at very safe po ang ating mga motor. Siyempre wala ng lubak o bitak ang kalsada, pero paalala lang po sa mga kareresta nating ka-riders na hindi po racetrack ang ating mga public roads. Kaya kung talagang kaskasero po tayo, ay siguraduhin lang po natin na tayo lang ang madidisgrasya at hindi tayo mandadamay. Joke lang po. Doble ingat pa rin po, lagi dito sa ating mga kalsada. Nga pala mga ka-riders, napansin ko, medyo magaspang na uli ang takbo ni RFI. Isa lang po ibig sabihin nito, maintenance. Kaya eto, papa-change ulit tayo ng engine oil. Then isa pa, papa-check ko na rin po yung spark plug ni RFI. Kasi lately napapansin ko nga po na 'pag umaga, 'pag nagpapainit tayo ng motor, namamatayan po tayo lagi ng makina. At may mga kaibigan naman po ako sa YouTube na nag-advise na palinis daw ang FI o yung fuel injector o kaya naman palinis daw yung throttle body. Kaya eto, ididiretso ko na dun sa mekaniko namin para po matignan. Kaya mga kapatid, huwag po tayo magsasawa sa pagme-maintenance ng motor. Kasi po, diyan nakasalalay ang ikatatagal ng buhay ng ating motor. Although nakakapagod po talaga, lalo na pag may sira si motor natin. Pero napakalaking tulong po sa atin ng mga motor, lalo na sa mga ka-riders natin na ginagamit sa trabaho ito bilang service. Malaking pamasahe po ang natitipid natin. Sa maintenance naman po, eto lang lagi ang ating papa-check. Una po siyempre yung engine oil, gear oil. Kung naka-liquid cooled naman po ang inyong mga motor, siyempre yung coolant. Tapos po, pa-check nyo din po yung spark plug. Bihira naman po ito masira. Then yung brake fluid at saka yung brake pad. Yan po talaga kadalasan mga binabantayan natin. Then yung air filter, throttle body kung marumi na. Pakiramdaman din po natin yung mga bearing ng gulong, lalo na po yung mga knuckle bearing. At marami pa talaga tayong babantayan sa motor, pero kadalasan naman po ay change oil lang ang ating minomonitor. Okay, good afternoon po mga ka-riders. Ito, andito tayo ulit sa Windbreakers at maintenance po ni RFI. Ay di bumili po tayo ng engine oil, yung katulad ng dati, yung top 1. Then papacheck ko na rin po yung spark plug kasi parang medyo pumapalya na siya pag umaga pa nag-start tayo. Kaya papatignan natin kung kaya pa sa linis, palinis na lang. Pero kung papalitan na, di palitan na lang. Tapos bumili tayo ng axle cap kasi yung aking axle cap ay nalaglag ang mga takip. Kaya yun po, dapat siguro i-maitiban para matibay. Ito po yung isang pares. Then ito yung isang pares sa baba. Ayan, natanggal po yung takip. Siguro sa tagtag, sa layo ng biyahe, hindi ko napansin, lumuwag na. Ayan, ay hindi maganda tignan pag ganitong butas. Kaya bumili na rin tayo ng pamalit. Ito po, yun, kaya lang napamahal ako, 250 ang kuha ko dun sa isang pwesto kasi naubos na sa Motor World 160 lang to sa Motor World Ito. Kaya papalitan na natin maya yung ating pang engine oil. As usual, yun pa rin. Itong 1 liter na binili natin kasi 5 piso lang ang diferensya sa 800 ml. Ito 1 liter na to, kaya ito na 250 lang. Ito
ito kahit pagod tayo, kailangan natin mag-maintenance kasi ginagamit natin ito pang araw-araw eh. Pag binabayaan natin, tayo rin maapektuhan. Kaya ito, magagaling ko lang sa trabaho, diretso na tayo dito para makapagpa-change oil nga. At nararamdaman ko nga medyo gumagaspang na uli ang takbo niya. Nga pala mga ka-riders, mga ka-RFI, ito sa 11 months na to eh, si RFI natin. Bali sa June 10 ang isang taon niya. Ito lang napansin ko sa gulong niya, although makapal pa rin siya. Ito mapapansin niyo, meron parang gumuhit dito, gitna. Ito siguro yung lining niya katulad dun sa unahan. Nagtataka ko lang ito, ba't ganito wala siyang lining sa gitna, wala siyang parang ate, parang siguro nga makapal siya masyado. Kasi mapakita ko yung sa unahan ha. Diba ito yung gulong niya sa unahan, meron siyang pinaka kuka dito, ayan, sa gitna malalim. Yun nga, siguro sa likuran hindi pa siya masyadong nauupot, kaya hindi pa talagang gano'n ang design niya, wala talaga siyang buhit sa likuran. Pero okay lang yun, importante sulit na sulit siya. Gawa ng mag-iisang taon na nga hindi pa tayo nagpapalit, tapos ang takbo pa natin eh lagi 1,000 kilometers per month. Kaya sulit na sulit itong Timsan na brand. Ito guys, pag bibili kayo ng gantong axle cap, pero hanggat maaari patakan nyo ng mighty band yung itong mga gilid na to sa loob, kasi natatanggal to pag sobrang tagtag, pagkatagalan. Sa akin naman matagal na rin eh, kaya siguro lumuwag na lost thread na siguro yung kanyang thread, kaya nawala, natanggal. Ayan. Bali ayun, yung loob niya dapat mapatakan ng mighty band yung panabi para wag matanggal tong pinaka, natatanggal pa rin kasi ito eh, itong plastic na to. Kaya reminder lang, ayan, patakan nyo ng mga super glue para hindi kumalas pag nasa biyahe kayo. Ayan, okay na, bagong palit na uli. Ito first time i-check natin yung spark plug ni RFI. Nahagilap kung saan ang bukasan. Nga pala mga ka-RFI, pag halimbawang ayaw nang mag-lock, nahihirapan kayo mag-lock yung inyong upuan, ini-adjust lang yan dito sa apat na nuts na to. Babatakin lang ito pataas para mag-swap siya. Pasensya na mga guys, hindi ko na magawang wapat-patawa ngayon. Gutom na tayo sa kapagod, kaya kain muna. Hirap yung pwesto ng spark plug natin mga ka-RFI. Talagang kailangan baklasin itong sa gitna. At masikip ang hindi kasya kung tutukutin lang. Masikip, kaya ito na pinaka paraan para mapaltan siya.
mga ka-RF ay mapapansin nyo yung fuel hose na pinaltan ko. Ayan. Binago na ng linya kasi pag sa katagalan pa nagbabibrate, tumatama sa bakal na to. Kaya nabutas yung ating fuel hose. Ito, itong ipinalit natin makapal kaya hindi niya kayang butasin. Kaya ito, iba na ang linya niya. Kaya yung mga kung magpapalit, ito, medyo bisitahin nyo yung fuel hose. Baka nadadamage na ng bakal dito kasi pag nagbabibrate nga nadadali, medyo matalas. Siguro iayos nyo na para hindi na kayo maabala. Mahirap yung pwesto nung spark plug. Kaya kailangan pambuksan yung tray rings. Kaya nahihirapan yung ating mekaniko. Pero magagawa naman to. Oh, no. Kasi gawa nito ito, may nakatornilyo dito, ape. Ito. Wala talaga siya ibang dadaanan, ano? Oo, wala. Lang talaga, kailangan baklasin talaga itong tray rings, no? Spark plug lang. Oo, medyo yun lang. Isang medyo mahirap kay RFI yung pwesto ng ang spark plug. Talagang baklas pa. Lahat halos. Pero ayun, nakuha na naman. Napacheck natin yung spark plug natin. Ito ang kanyang spark plug. Ano sa tingin mo, pre? Okay. Marumi na? Okay naman yung hindi brown. Hindi naman okay lang naman ang likod. Pero hindi yan ang reason, pre, kung bakit pumapalya. Sa tingin mo? Tingnan natin, testingin natin. Kuya, suset yan. Kita? Kita yan. Okay naman, okay. Okay, mga ka-RFI, walang problema sa spark plug. Okay para sabi ng mekaniko. Ngayon, titignan yung throttle body. At chinek namin yung throttle body niya. Ito, malinis pa, walang problema. Mga ka-RFI, ganun talaga kasama sa maintenance ang pag-check lahat. Kaya maabala. Pero pag ito naman syempre, pag walang problema sa pagbiyahe mo, wala rin yung magiging aberya. Kaya regular natin pinapacheck. Kagandahan nito, nalaman natin, okay pa ang throttle body, ang spark plug okay, at wala tayong intindihin na kapalitan. Kaya ito, pinababalik na natin para makauwi na tayo. Ito naman mga ka-RFI, in case na nagkaka-problema kayo sa lock, pag sinara nyo ayaw mag-lock, dito ang ano nun, i-adjust lang dito, babatakin natin pataas itong silya para sumakto siya doon sa butas kasi yun ang nagiging problema pag tumatakbo tayo medyo na-adjust to, umuusok tong silyang to, ayun nakikita nyo, babatakin pataas yan kaya nagkaka-shoot siya dito na maayos. Kala ko nung una dito ang problema, wala pala dito pala. Yan, dito yan i-adjust. Patakin natin ito pataas. Yan. Ayan, okay, tetestingin natin. Ayan. Ayun. Tapos bubuksan. Okay. Balik ulit. Yun. Easy ano na siya. Madali na siyang pindutin. Ayun mga ka-RFI, ginabi na tayo. Pero ayun, okay na ulit. Balik na sa dati. Sana'y may nakakuha kayong idea. Kung may mali po, pasensya na. At i-comment nyo lang po at itatama natin yung kung may mali po tayong na pakita. At sige po, hanggang dito na lang po uli. At ginabi na nga tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Like, comment, at subscribe lang po sa ating channel. Salamat po.